Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Congressman Manny Pacquiao nanindigang walang basehan ang 2.2 billion peso tax case laban sa kanya. Ang biyaya naman, dumepensa agad. Hinihingi namin yung ebidensya na nag-file siya at nagbayad siya sa Amerika bago namin payagan na gamitin ngayon as tax credit. Halos 10,000 biktima ng bagyong Yolanda pasok sa Cash for Work program ng pamahalaan. Senator Juan Ponce Enrile sasagutin na ang mga alegasyon laban sa kanya sa pamamagitan ng isang privilege speech. Headlines. Malacanang hindi nababahala naman sa bantang impeachment laban o impeachment case laban kay Pangulong Aquino dahil sa Disbursement Acceleration Program o ang DAP. Sa balitang negosyo, kita ng ilang resort sa Boracay bahagyang naapektuhan ng bagyong Yolanda. At Balita World, pagdukot sa 2 Swedish journalists sa Syria, patuloy pang iniimbestigahan. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa laki ng trahedyang idinulot ng bagyong Yolanda sa ating mga kababayan sa Visayas, nais po naming ipaalam ang pinaikling promo period ng Coca-Cola Milyong-Milyong Caravan of Surprises na matatapos sa ika-30 ng Nobyembre 2013. Sa halip, susuportahan po namin ang patuloy na pagtataguyod ng malawakang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Paalala lang po na ang huling araw ng pagsali sa promo ay sa ika-30 ng Nobyembre 2013. Lahat na matatanggap na entries hanggang ika-30 ng Nobyembre 2013 ay makakasali sa huling weekly raffle draw para sa isang winner na magaganap sa Disyembre sa ika-2 ng Disyembre 2013. Maaari din pumunta sa cokeurl.com/promo update para sa amended promo mechanics na inaprubahan ng Food and Drugs Administration or FDA. Makakasiguro po kayong lahat na nanalo sa sinasabing pinaikling promo period ay makakatanggap ng kanilang premyo. Umaasa po kami sa inyong pag-unawa at suporta sa aming layuning matulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng bagyong Yolanda. Maraming salamat. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit ka naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit batidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, batid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Yesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon na si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkait tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman po aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, o Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide.
Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Nobyembre 27, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Sa pangalan ni Barrio Beras, tayo ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DWDY 1107 RMN sa Kawayan, Isabela, DXMD 927 RMN General Santos, at sa DYHB 747 RMN sa Bacolod. Live international pa rin via www.rmnnews.com/TV, sa Ustream via RMN Manila, at sa WRMN New York, USA. Nanindigan si Sarangani Representative Manny Pacquiao na walang basehan ang alegasyon ng BIR kaugnay sa kanyang 2.2 billion pesos tax case. Ito'y may kaugnayan pa rin sa kanyang kinakaharap na 2.2 billion peso tax evasion case. Ayon kay Pacman, hindi galing sa PDAF ang nasabing salapi kundi kanya itong pinaghirapan. At may takot anya siya sa Panginoon kaya hindi niya magagawang magnakaw sa kaban ng bayan. Sa katunayan niya, nangutang pa raw siya ng pambili ng relief goods na itutulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda matapos na hindi magalaw ang kanyang premyo dahil sa nasabing issue. Nanawagan dito sa BIR, sa gobyerno at sa Court of Tax Appeals na tanggalin na ang freeze order sa kanyang mga bank accounts at mga ari-arian na para may magamit sa mga biktima ng kalamidad at ang pantustos naman sa pangangailangan ng kanyang pamilya at mga empleyado. Napakalaman na ang sinasabing tax deficiency ni Pacquiao ay bunsod ng kabiguan ng kanyang mga accountant na kumuha ng multi-million dollar tax credits mula sa US Internal Revenue Service o IRS para sa kanyang income tax return. Mga sa Amerika, kinita ni Manny ang kanyang income iginit ng BIR na sa ilalim ng batas. Nararapat pa rin niya itong ideklara sa kanyang ITR. Nagpariwanag naman ang BIR sa kontrobersyal na freeze order laban sa 2.2 billion peso na halaga ng kayamanan ni 8th Division World Champion at Sarangani Representative Manny Pacquiao dahil sa umano'y hindi nito pagbayad ng buwis. Sa interview ng araman kay BIR Commissioner Kim Henares, mahigit sa 2 taon na nilang hinihingi kay Pacman ang kopya ng kanya mga dokumento na ito ay nagbayad ng buwis sa Internal Revenue Service o IRS sa Amerika, ngunit hindi niya ito tinutugon. Git pa ni Henares, tanging kopya mula sa Top Rank Promotions ay pinapakita ni Pacquiao na anya hindi nila maaring kilalanin dahil ang kailangan ng ahensya ay ang mismong kopya mula sa IRS. Hinihingi namin yung ebidensya na nag-file siya at nagbayad siya sa Amerika bago namin payagan na gamitin niya yun as tax credit. 2 taon na ho namin yun hinahantay, wala pa rin sila maibigay, no? So, inassess na ho namin yan. Kung inassess namin, hindi siya nag-protest, nakaraan ng 30 days. Pag hindi kayo nag-protesta dun sa assessment, nagiging final ho yan. Dahil sa warrant of restraint and levy, maa-attach ho yung property nyo up to the amount na ng liability niyo, no? Part of the process, susulatan namin lahat ng bangko, sasabihin namin na itong tao na ito may utang na ganitong halaga. Paalala pa ni Henares, walang kinikilalang maliit o malaking tao ang batas kung saan anya ay pantay-pantay na ini-implement ang National Internal Revenue Code. Samantala, nadismaya naman ang ilang kongresista sa pag-freeze ng Court of Tax Appeals sa mga ari-arian at pera ni Sarangani Representative Manny Pacquiao. Ayon kay House Committee on Games and Amusement Chairman Elpidio Barzaga, hindi napapanahon ang pagsasapubliko ng CTA sa freeze order dahil katatapos lamang ng matagumpay na laban ni Manny Pacquiao kay Brandon Rios na nagbigay anya ng inspirasyon sa mga Pinoy. And of course, sasabihin natin talagang walang-wala sa timing nung sinasabi nating freeze order sapagkat nagsasaya pa lamang tayo, pati na si Pacquiao at ang ating mga kababayan. Katulad nga ng iyong sinabi, biglang lumabas ang party spoiler yung sinasabing freeze order. Sabi pa nito, personal niya ang pag-aaralan ng 2.2 billion peso tax evasion case na isinampa ng Bureau of Internal Revenue kay Pacquiao para ito'y matulungan. Nakatanggap na ho ng tinatayang ng 9,225 mga biktima ng Bagyong Yolanda ng Cash for Work program.
ng pamahalaan mula sa pag-arangkada nito noong nakaraang linggo ay kay Secretary of Labor and Employment Rosalinda Baldos na pakikinabangan na sa 278 o 4 na barangay, 294 na barangay ng 2 syudad at 11 munisipalidad sa Visayas Region ang Post-Disaster Employment Scheme para sa pagbangon ng mga hinagupit ng bagyo. Pangunahin anyang trabaho ng mga lumalahok sa post-disaster employment ng pamahalaan ay ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng bagyo, maging yung pagsasaayos ng mga nasilang paggamutan, eskwelahan at iba pang publikong istruktura. Ang pamahalaang lokal naman ang pumipili niya na at nagsusumite sa DOLE ng pangalan ng mga lalahok sa Cash for Work program at kung gaano tatagal o katagal sila magtatrabaho. Gid pa ni Baldos, nakabatay sa minimum wage ng probinsya ang natatanggap na bayad ng mga empleyado. Sa Eastern Visayas, 260 pesos kada araw ang ibinabayad sa mga naayudahan ng work scheme na lingguhang nakatatanggap ng mga manggagawa o natatanggap ng mga manggagawa. Bukod dito, ikinakasa rin anya nila ang livelihood and entrepreneurship training sa Visayas Region para tulungang makabangon ang mga nasalanta ng bagyo. RMN Nationwide Report. Yung mga relief goods naman mula sa RMN Iligan, sa Butuan at Cagayan de Oro papadala ngayon sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kasama natin sa balita si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Nagpapatuloy pa rin ang tulong ng RMN para sa mga biktima ng kalamidad sa Eastern Visayas. Ngayong araw ay ipapadala ng 3 RMN station sa Mindanao, ang RMN Butuan, RMN Iligan at RMN Cagayan de Oro. Ang litong na tulong mula sa mga residente sa nasabing mga lugar doon mismo sa Eastern Visayas. Isasakay ang mga ito sa isang pribadong shipping vessel papunta ng Cebu at mula doon ay lululan ito sa barko ng BFAR upang may pamahagi na sa mga nasalanta ng bagyo. Kabilang sa mga ipapadala ng RMN ay mga relief goods, mga gamit sa kusina, gamit para sa personal hygiene at iba pa. Nagpapasalamat naman ang management ng 3 mga himpilan sa mga residente na tumulong at nakinig sa mga panawagan. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Puwersa naman ng MMDA matatagalan pa sa Leyte. Kasama natin sa balita Joyce Adra. RMN Report. Matatagalan pa bago matapos ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa Leyte. Sa ngayon kasi 80% pa lamang ng mga kalsada sa Tacloban ang nalilinis ng MMDA teams. Minamadali na rin ng mga karpentero ng MMDA ang pag-repair sa Santo Niño Shrine na kilalang tourist spot sa Tacloban. Kinansela rin ng mga empleyado ng MMDA ang kanilang Christmas party para madagdagan ang kanilang donasyon sa Yolanda victims. Kasama mo sa MMDA Joyce Adra, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Magbibigay ng kanyang talumpati si Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile ngayong Miyerkules, ngayon yan, sa Senado para sagutin ang alegasyon na siya ang tunay na mastermind sa pork barrel scam. Sa sesyon ng Senado mamayang hapon, magpapahayag si Enrile ng privilege speech kasunod ng naglabas ang ulat na may nag-leak na dokumento mula Ombudsman. Bagay na pinabulaan na naman ang tanggapan. Subalit tumanggi naman ang senador na magbigay ng detalye kung patungkol doon sa gagawin niyang speech. Pero giit ni Enrile, hindi naman ito magiging explosive katulad ng bagyong Yolanda. Matatandaan kahapon, pinadala na ng Ombudsman ng sapina si Enrile na naharap sa kasong plunder na isinampa ng Department of Justice noong Setyembre. Ayon sa senador, ipinaubayan na niya sa kanyang abogado ang pagsagot hinggil dito. Hindi naman ho nababahala ang Palasyo ng Malacanang sa posibilidad na magkaroon ng impeachment case laban kay Pangulong Noynoy Aquino sakalit ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sonny Coloma, malakian niya ang paniniwala ng Pangulo ng lahat ng kanyang desisyon ay naaayon sa saligang batas. Giit pa ni Coloma, may paninindigan si Pinoy sa tamang pamamahala kaya nakahanda itong harapin ang mga maging aksyon laban sa kanya. Kung may balakan niya mga mambabatas laban sa Pangulong Aquino, karapatan naman nila ito at harapin naman lamang yan ng pamahalaan. Tingnan natin ang panahon muna natin. Wala pareho na mamataang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Pag-asa. Sabi nila ay tangi ang umiiral ngayon ay ang tail end ng cold front na nakakaapekto naman sa dulong hilagang Luzon. Dahil dito magiging bahagyang
o habagya hanggang maulap sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon na may pulupulong mahinang pagulan. Ang Metro Manila at nalaliming bahagi naman ng bansa ay maging bahagya hanggang maulap na may pulupulong pagulan at pagkidlat at pagkulog. Maliban dito ay naapektuhan din ang tail end ng cold front ng high pressure area sa bahagi naman ng Japan. RMN News Nationwide. RMN News Negosyo. Bahagyang naapektuhan naman ang negosyo ng mga beach resorts sa Boracay dahil sa naging epekto o hagupit ng bagyong Yolanda. Napansin kasi ng ilang mga resort operators bumagsak ng 20% ang kanilang mga bookings, partikular mula sa mga European tourists matapos ang super typhoon. Isa sa mga naging reklamo ng ilang turista ang kawalan ng kuryente at internet sa mga resort dulot ng bagyo. Kaya naman inaasahan na rin ng mga negosyante na hindi magiging kasing merry ang pagdagsa ng kanilang mga customers ngayong Pasko. RMN News Abroad. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa mga dumukot sa dalawang Swedish journalists sa Syria. Mismong si Swedish Foreign Ministry spokeswoman Camilla Akesson Lindblom ang nagkumpirma sa nasabing pagdukot habang papalabas ng Syria ang dalawang mamamahayag. Kinilala mga ito na sina Magnus Falkehad at Niklas Hammerstrom. Wala namang grupo pang umako sa pagdukot ng dalawang nabanggit na mga journalists. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong napakinggan ang numero 1 RMN News nationwide ngayong umaga ng Miyerkules, Nobyembre 27, 2013 na ho tayo. Sa mga nasa Bacolod, may aga susunod na ho diyan sila kasama Agnes Apostol at Serge Santillan. Sa RMN News Diretso Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon rin sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Buddy Oberas, Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Tama, RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Ang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras ho natin, mga kasama, ay tatak alas 7. 17. RMN. Paano ba yumaman? Tataya akong loto! Magsa-sideline ako ng todo! Ha? Ako? Bibili lang ng 5 capsules ng Solmux? Tama, Joy.